Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito magandang pag-usapan po, no? Lumabas na po sa isang online broadsheet, ano? Itong pahayag po ng Department of Budget and Management, mga kabida, na nasa 64.9% na po yung budget po natin for 2025 na nai-release na po ng DBM. I guess doon ho sa mga departamento, doon sa mga ahensya po ng gobyerno, kung saan po ay pinaglalaanan po itong budget na ito, no? So mantakin nyo ha, 64.9% as of January 31, ano? Hindi pa po umabot ng 2 buwan, ano? Itong 2025, 64.9% na po ang nai-release. So meron pong equivalent na 4.1 trillion pesos yung nai-release po ng DBM, ano? At meron pong natirang 2.22 trillion pesos doon ho sa total amount ng 2025 national budget na nasa 6.33 trillion pesos. Now, tanong, meron pa bang natira? Okay, doon ho sa 64.9%, ano? Na nai-release po ng Department of Budget and Management. Alam naman po natin, mga kabida, na meron pa pong pending case po ito, ano? May petition po ito sa Korte Suprema. At alam po yan ng gobyernong ito na meron pong pending case, merong pending petition diyan ho sa Korte Suprema questioning the validity and unconstitutional of this budget, no, for 2025. Bakit po ginalaw, ano? Yun yung komento po ng mga kritika kung bakit ginalaw po itong budget na ito. Understandably, kailangan po ng gobyerno na gumastos, ano? Lalong-lalo na po nung pumasok po itong 2025, kailangan po nilang gumastos po, mga kabida. Kung hindi ho nila gagalawin po ito, saan po sila kukuha po ng panggastos, ano? Okay? Understandably, yung ginawa po ng gobyerno na inirelease po nila itong part of 2025 national budget, justifiable yun, ano? Pero kaso lang po, yun yung tanong kung meron po bang natira pa na budget out of the 64.9% na nai-release po nila. Okay? Sana inantay daw nila yung decision po ng Korte Suprema, no? Kasi may posibilidad po, no, na idedeklarang unconstitutional or invalid po itong budget na ito. Okay? Kung sakali ho daw na ideklara po ito ng SC, mga kabida, na invalid at unconstitutional, ano po yung mangyayari doon ho sa 64.9%? Equivalent to 40 or 4.1 trillion pesos na nai-release na po ng Department of Budget and Management. Okay? Kung wala na pong natira doon, maibabalik po pa ba yun? May option kasi yan, no? Kung sakali hong magdesisyon po itong SC, pabor doon ho sa mga petitioner, pwede naman pong gagamitin po ng gobyerno yung 2024 national budget, yung reenacted, ano po, no? Okay? Ang kaso lang po, mga kabida, wala pong backup plan itong gobyernong ito, ano? Walang backup plan sakali hong worst comes to worst, ano? Yung magiging decision po ng SC, ano? Kasi ang pagkakaalam po natin, ang narinig po natin, mga kabida, kay PBBM, sakali yung papabor po itong decision po ng Korte Suprema doon ho sa mga petitioner, wala pong ibang gawin. Itong administrasyong ito is to close to government, ano? Okay, papasarap po niya yung gobyerno. Okay, hindi ho magpa-function yung gobyernong ito, ano? Kasi yun daw yung gusto po ng mga destabilizers. Ano naman pong kinalaman po ng mga ordinaryong mamamayan, okay, doon ho sa balak po ng mga destabilizers, nangangailangan po ng serbisyo po mula sa gobyerno itong mga ordinaryong mamamayan po natin, itong ang mga Pilipino, ano? Diba? So meaning, ma-deprive na po ng kanilang karapatan to access services mula sa gobyerno
Dahil lang po, yun yung kagustuhan po ng mga destabilizers. Diba? Sana po meron pong backup plan po itong gobyerno. No? At yung nga, sabi ko po kanina, yung possible na pwedeng gawin po ng gobyerno para hindi ho ma-stop o tuloy-tuloy po itong serbisyo po ng gobyerno, mga kabida, yung reenacted budget, yung 2024 national budget ang pwede hong gamitin. Sakaling magdesisyon po, mga kabida, ito pong Korte Suprema na invalid at saka unconstitutional po itong 2025 national budget. Ano pa na? Diba? Ang kaso lang po, yung Korte Suprema, matagal pong magdesisyon. Ano? In fact, yung kanilang scheduled oral argument po, mga kabida, gaganapin pa po ngayong Abril, ano? So, napakatagal pa po. Diba? Pero maintindihan po natin itong SC, ano? Dahil sa karaming mga kaso na kanilahong inaatupag po, no? Araw-araw, no? Kaya, ang ginagawa po ng SC po ay pinaprioritize po nila yung mga petitions or mga kaso na nakabinbin po sa kanila, no? Kagaya po itong GAA, no? Yung GAA, kung tutuusin po natin, urgent po ito. Kailangan i-resolve po ito kaagad, ano po, no? Ng SC. Yun lang po. Sa Abril pa po, ano? So, medyo gahol na po sa oras kung aantayin pa ng gobyerno yung magiging decision po nila at mag-abang na lang po sila, no? Wala ho silang gagawin. Kailangan po nilang gumastos, no? Kasi nung umpisa po ng taon na ito, kailangan na po nilang gumastos. Kung anong gagastusin po nila, kung aantayin po nila itong magiging decision po ng SC, ano? So, understandably, pwedeng ma-justify yun ng gobyerno, ano? Pero dapat within the bounds lang po doon ho sa budget ng 2024 para safe po, mga kabida, no? Ang problema kung lalagpas po doon, okay, ang pagkakaalam ko nasa 4-point-something trillion lang po yung 2024 national budget, ano? Kung lalagpas yung gastos po, mga kabida, ng gobyerno for this year, anong mangyayari doon sa sobra, no? Sinong magbabayad doon? Diba? Yun yung possible scenario po, ano? Mga kabida, na pwede pong mangyari, no? Sakali pong magdesisyon po itong SC, ano? Pabor doon ho sa mga petitioners. Yung mga petitioners pala ay sina Attorney Vic Rodriguez at ito pong si Congressman Sid Ungab. No? Sila yung nagsampa po ng petition doon ho sa Korte Suprema questioning the validity and unconstitutionality of the 2025 national budget. Ano po? So, yun lang po. No? Para po sa inyong mga opinion po, mga kabida, you can comment down at sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification icon, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po, mga kabida.